guys, this is Kate Extreme Vlogging at yes guys, at today po tayo ay magbablog regarding po dito po sa pamumuhay natin sa Pilipinas. So ngayon pong April 25 ay isang taon na po ako sa Pilipinas at yes po, medyo po mahirap sa simula pero sa kalaunan po makakasanayan nyo na po ang manirahan po dito sa Pilipinas. Sabi ko nga po doon sa maraming mga nag-for good na ang pamumuhay sa Pilipinas po ay payak. Ngunit dahil po meron po tayong mga monthly bills na kailangang bayaran, electric, water, pagkain natin, yung renta po sa bahay, hindi po tayo nagre-renta dahil po sarili nating bahay. Yun lang po. So, kailangan pa rin po natin ng mapagkakakitaan. Okay? So, ngayon po, at this year, 2026, medyo po crisis at mahirap po ang buhay ngayon. Marami po sa ating mga OFW na nagpa-repatriate from Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, Qatar, at Oman, at United Arab Emirates. Okay? So, napaaga po ako sa aking repatriation. So kaya po, nandito po tayo sa Pilipinas at nagsisimula po tayong magsimula ulit. No? So last year po, 2025, marami po akong inayos na mga, inayos ko po yung aking bahay, inayos ko po yung house and lot ko, renovation. So, siyempre, gastos po tayo ng 120,000 doon para po sa ating renovation. Napakasimple lang renovation ang ginawa ko. So, ang bahay ko po ay 80 square meter at bungalow lang siya. Okay? Corner house po yung bahay ko. So, doon ko po tinapon yung oras ko para po sa ganon, makapag-survive po tayo, no? Makatulong po sa ating pamumuhay ang pagpaparenta po ng bahay. Kaya kinailangan ko pong tutukan ang isang proyekto po. So sa ngayon po, ang ginagawa ko, eto, at kung nakikita nyo po sa likod ko, yan. Ayan po. Kung nakikita nyo po sa likod ko, ito po ay ginawa ko pong kwarto. Ayan. Nagka-problema lang po kasi kami. So, ayan po, nakikita nyo. At, yes, ito pong maliit na room na to. Ayan. Ito pong maliit na room na to ay ginagawa ko po para maging opisina para po sa aking pagbubukas ng aking bulaklakan at halamanan. Ayan. So, ayan po yung likod bahay namin. Ayan po yung part na malaki sa baba. So, pwede po tayo magnegosyo dyan na maglagay po ng mga halamanan. At ito po ay punong mangga. Ayan. Ayan po. So, ito po ang aking pinagkakaabalahan sa ngayon, guys and gals. So, ayan po ang aking pinagkakaabalahan sa ngayon. At naghahalaman po ako para po sa ating survival po dito sa Pilipinas. So ito po, sinimulan ko po ito ng January this year. At yan po ang aking mga halaman. Ayan. So, dito po inilalagay ko yung oras ko. Maghalaman, mangolekta, yes po, magtanim. Ayan. At marami na po akong naitanim. So, ayan po, namumulaklak na sila. So, sa pagka sila po ay lumaki na, ililipat ko na po sila sa mga paso at
sila po ay pambenta na. Okay? So, ayan po. Pinaparami ko po yung mga halaman ko. Ultimo po kalabasa, itinanim ko na. Ayan po, at pinakita ko po sa inyo yung mga halaman ko na pinapalaki ko at nag-ahalaman po ako. Inaalagaan ko po yung mga halaman. Ayan, ayan po, eto po yung succulent. Ito pong succulent na to, galing po to sa souvenir po ito mula po dun sa wedding ng aking pamangkin. At ito po, ito na lang po ang natira na succulent. So, pinapabuhay ko po sila. Okay? Ito naman pong malaki na to, na akala mo plastic. Ito po. Ayan. Ayan po, napakalaking halaman na hindi mo malaman. Ito po ay indoor plants. At ito po ay ililipat natin sa malaking paso dahil ito po ay malaking puno o malaking halaman. So, ayan po ang aking pinagkakaabalahan sa ngayon. So, sabi ko nga sa inyo, yes po, maghalaman kayo. So, ang gastos nyo lang po ay pataba, garden soil, paso, yes po, at pagmamahal at pag-aalaga sa mga halaman. So, yung ating pong bulaklak ay seasonal. Sa Pilipinas po, nangyayari at nagbebenta po tayo ng bulaklak sa araw lang po ng All Saints Day or tinatawag po nila araw po ng mga patay. Okay? So, doon lang po lumalabas ang bulaklak. Pero ang halaman po ay lumalabas po all season. Okay? So, alam nyo naman guys na nag-for good po ako dito sa Pilipinas. At yun nga po, sinasabi ko po sa mga nag-YouTube na hindi po biro ang for good. Okay? So, dahil po ako ay reaching 60 na po this year on October. So, that will be my 60th birthday. So, mag-a-apply na po ako ng citizenship. Okay? Senior citizen. At yes po, mag-a-apply din po tayo ng ating PWD. Dahil po ako ay diabetic person po ako, okay? Diabetic patient po tayo. Kaya po nakikita nyo sa harapan nyo na slim po si Kate, okay? So, dito po sa Pilipinas, sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, wala po akong ginawa dito kundi bahay, halaman, church, surroundings, yes po, community ko po dito. At yun po, every katapusan po ng buwan, naniningil po ako ng renta doon sa bahay ko. Doon po sa kung saan po nakuha natin ang bahay at lupa through pag-ibig po. Niloan po natin yung house and lot. Okay? Sa ngayon po, itong mga taon na 2026, okay, ito po ay crisis. Nakita nyo naman sa buong mundo, nakikita po natin sa mga news, yung mga gulo po sa Middle East na marami po ang nadamay at marami na rin po ang nawala. Okay. So, sa akin po, mabuti na rin na umuwi ako ng maaga para po ako ay makapag-adjust. Kasi hindi po ganun kadali ang mag-adjust po dito sa Pilipinas. Lalo na po na mas matagal po ako sa ibang bansa kaysa po dito sa Pilipinas. Okay. So, dahan-dahan lang po ang paggastos, no? Kailangan lang po na meron kang kakainin, meron ka pong pambayad ng kuryente, may pambayad ka po ng wifi, yes, may pangmadyong ka na kaunti, bariya lang po yung pinangmamadyong ko, para lang po sa araw-araw na hindi po abutin ka pa ng boredom dahil po ikaw ay nagtrabaho ng matagal sa ibang bansa. Okay? So, ito pong maliit na bahay na ito, itong maliit na opisina po na ito, ay ginawa ko po, pinagawa ko. Dahil po, ito po ay kaharap lang ng bahay namin, no? Ayoko na pong mag-travel, okay? Kung magta-travel po ako or mangingibang bayan po, dahil po yun sa mga content natin na dapat nating tutukan, okay? So, bukod po sa aking house and lot, ito pong aking halamanan at bulaklak. At pangatlo, ang aking pong YouTube channel. Yan po ang aking inaalagaan. So, sabihin na natin na hindi po ganun kadali. Okay? Mahirap po. Nandun po yung nangitim na ako,
Nandun po yung pumangit ka dahil palagi kang nakatutok po sa construction. Naroon po yung may mga alitan dahil matagal kayo hindi nagsama po sa bahay. Sa pamilya po, may mga alitan. Ganun po ang encounters na mangyayari po sa inyo. Okay, sa mga magpupurgood po, siguraduhin nyo po na meron po kayong naipon at higit sa lahat po, dahan-dahan ang paggastos po ng inyong pera. Okay? So isipin nyo po kung gagastos po kayo ay kapaki-pakinabang po na meron pong in return para po makapag-survive po kayo dito sa Pilipinas. Hindi po ganun kadali ang mamuhay po dito. Ako po ay single at hindi po ako nagpakasal, hindi po ako nag-asawa, wala po akong anak. So, ang iniisip ko lang po ay ang aking sarili. Okay? Ang aking health, yan lang po ang iniisip ko. Okay? At of course, yung aking faith. So, all the time po, see to it na responsibilidad ko po ang magsimba or attending Bible. Or, yung pang-apat ko pala po ay isang charity work. Okay? Yung pang-apat ko po na charity work is tumulong po sa kapwa. Tumulong po dahil kung sila po ay may karamdaman, nandito po si Kate para po gamutin sila, hilutin, gamutin, ayusin, mawala po ang pakiramdam nila na makaramdam sila ng mga sakit, stress, okay, depression, ayan. So yun po ay mga hinaharap ko, okay, sa aking pagbabalik po dito sa Pilipinas. Okay. So sa aking mga ka-OFW, see to it po, isipin nyo ng mabuti kung ano po ang inyong gugugulin at kung ano po ang gagawin nyo po dito sa Pilipinas sa inyong pagbabalik. At ito po ay update dahil po tayo ay ex-OFW ng Dubai. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood at hopefully po sa lahat po ng hindi pa nagsasubscribe, please tulungan niyo po ang aking channel na ako po ay lumago at makilala po ako sa larangan ng social media. Maraming salamat po at God bless everyone.